ang yumanig ngayon sa buong Seventh-day Adventist. Bakit? Isang pastor na nagtuturo at nangangaral sa pagsunod sa 10 utos. Kung saan, napaloob sa 10 utos, huwag kang papatay. Pero paano kung ang isang mangangaral sa 10 utos, huwag kang papatay? Isa na dyan, ay siya pa rin mismo ang itinuturong utak sa hindi iniasahang pangyayari sa kapwang Sabadista na treasurer pa. At doon pa mismo sa opisina ng Northern Mindanao Conference ng Seventh-day Adventist na may security. Kung siya ay natanggal na bilang empleyado sa Northern Mindanao Conference ng SDA, ang tanong, bakit nakapasok o pinapasok ng security? Kung narinig ng security ang sunod-sunod na putok at nakita mismo ang suspitsado na nagmamadali itong lumabas, bakit hindi nasita? Ito ang yumanig na pangyayari at hindi inaasahan talaga na mangyari kaugnay sa napaulat na ito. Sir, sikul ninyo. Benjamin Mendez, Kinsa ato ang ginatudlo karon sa hospital ginahulaan? Jimboy Abista. Gani aduna gyapon usa ka treasurer diha si Sir Benjamin Mendez nga iya kong gigulat kay pagumangkon daw siya ni Attorney Virgilio Mendez katong national direktor sa NBI kaniadto. Iya kong giingnan, ikaw na kay mga armas nga mga illegal, ako kang ipadakop sa akong angkol. Ug Yes, na ay CCTV, naapot tay mga witnesses nga nakakita gyud busa karon gihan ay na kay sa giniung ko na it's an interagency investigation. Kaya siya sa speaker. Nagsulod man siya sa guard house. Kita naman sa guard, parking. Tao-tao, di buto. Naayon mas kay nakapusin siya karong punta. Ito ang tatalakayin natin mga kapatid. Pero alam niyo ba, ano ang mas nakakagulat kaugnay dito? May mas nakakagulat pa. Bakit? Itong Seventh-day Adventist na defensor daw ng Seventh-day Adventist, para lang pagtakpan ang pangyayari ng kanyang pastor na ito itinuturong utak, nag-comment siya. Ito comment niya, kadasig sa pagtuo pa ang dala niya. Okay ranang makapatay kaysa mang-rape nga mga pari, gaps, ulaw kaayo. Anong ibig sabihin niya sa mga di makaunawa? Okay lang umano ang papatay kaysa manggahasa ng mga pari. Nakakahiya daw. Ito po talakay natin mga kapatid. Anong nangyari ngayon sa isang pastor na nagreklamo noon dahil hindi hinuhulugan daw ang kanyang PhilHealth at SS? Si Pastor Chosen Jean Abista na hindi naasahang humantong sa ganitong pangyayari. Sasamahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Brad Wendell Talimong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga bago lang, inanyayahan natin mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo.
Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Ito ngayon ang yumanig sa Seventh-day Adventist. Oh. At nauna na itong lumabas ang video sa suspitsado na nagreklamo sa Northern Mindanao. Si Pastor Chosin Abista na nauna nating tinatalakay yon, no? Pero bago dyan, welcome natin ang mga pumasok ngayon. So mag-ingat kayo sa comment ninyo dahil nakagwardya dyan, nakabantay si Nightbot, ha? Si Nightbot, pag violation ang, may idinilit na siya dito. Pag may violation sa comment, i-delete ni Nightbot. Computer po, yes, Nightbot. So, huwag kayong magalit kung i-delete ni Nightbot, ha? Dahil na-trace niya na may violation sa comment. Okay. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. No? Lalo na sa mga pumasok ngayon sa ating mga suking taga-subaybay. Okay, sadali dito. Sa comment section muna, tingnan natin. Mga pumasok ngayon. Si Reynaldo Sumuok, Josephine Carig, no? At sa lahat ng mga taga-subaybay. Si Marilyn, hello, kumusta? Ted, no? Good afternoon, Brother Wendell. Just now, meron ding comment, mas nakakahiya daw ang pari na nanggahasa. Sabi ko, sa ebidensya ka ba? Kasi kung wala, pwede kang kasuhan ng pari. Okay, salamat. Juanito. Juanito, ano to? Bais Jr. Si Mario Doris Baan. Si Alan Yo sa Anguno Rizal. Rogelio Salvador, kumusta kayo? So may paparating na naman na bagyo, no? Si Kun Gravi, mapagpalang hapon, Bro Windel. Okay, sa lahat ng mga sumusubaybay, anong masabi ninyo nitong nagkukomento na Seventh-day Adventist Defender, SDA, na sa layunin niyang pagtakpan itong kahihiyan na ginawa ng pastor na yumanig mismo sa buong Seventh-day Adventist. Alam nyo, ang comment niya, ito, okay ra nang nakapatay kay sa nang rape nga mga pari, gaps, ulaw kayo. Ibig sabihin sa mga di makaunawa ng Cebuano, okay lang umano ayon nitong Seventh-day Adventist na papatay kaysa nanggagahasa na mga pari, nakakahiya daw. Ito pa, dagdag niya, bahala na pumatay basta hindi lang nanggagahasa, at may pagtawa-tawa pa siya, ha 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 ha. So ito ang nakakagulat, di ba? Alam nyo, kung makatawan siya sa Seventh-day Adventist, dalan-dalan yan Seventh-day Adventist. Pero nakakagulat naman itong SDA Defender na ito. Bakit? Para lang idipinsa ang karunumal-dumal na ginawa ng kanyang pastor na itinuturong sa suspitsado. Sinang-ayunan na niya ang naturang krimen. Dahil mas mabuti daw umano ang kasalanan na
kumitil ng buhay kaysa kasalanang nanggagahasa tulad sa ginawa ng pare. Napansin ba ninyo mga kapatid? Itong SDA defender na ito. Ang pinagbabawal sa, isa sa mga pinagbabawal sa 10 utos, huwag kang pumatay. Diba? Oh. Pero, dahil involved ang pastor niya, sinang-ayunan niya na okay ra umano ang kasalanan sa naturang pastor nila na sangkot sa krimen na yumanig sa buong Seventh-day Adventist at gusto pa nitong ilihis. Ilihis ang nakagagulat na isyu sa kanyang chismis na ikumpara daw umano sa kasong rape ng pare na nakakahiya. Wala naman siyang binanggit kung sino yung pare na tinutukoy niyang ng rape. So, herse sa korte pa. Chismis sa tabi-tabi lang. Ganito ba talaga ang SDA defender? Edipinsa ang kasalanan ng pastor at gustong pagtakpan ang naturang kasalanan at pagtakpan ito sa chismis sa pare na hindi naman ibinigay kung sino yung pare daw na nanggagahasa na nakakahiya. Well, ang pagkitil sa buhay, ang pagpatay, kahit na ang panggahasa, mga kapatid, bawang mabigat na kasalanan yan. Tama na yung pahayag niyang nakakahiya talaga ang pari na nanggahasa. Tama, yung kasalanan na kung pari involved na nanggahasa, nakakahiya talaga. Ngunit hindi ba ninyo napansin? At hindi din niya napansin sa kanyang sarili na nag-comment na siya mismo ang napahiya at pinahiya pa niya ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Dahil ang iginiit nilang dapat sundin, hindi ka papatay, ay naging okay sa kanya kumpara sa rape. Mismo SDA pinahiya niya sa kanyang comment dahil nagdala sa SDA defender at sumasalamin sa siktang tatag ni Ellen Goldwhite. Pero balikan natin itong nakakagulat na pangyayari, no? Bago diyan, mga kapatid, naunang itinampok natin at tinatalakay, ano yon? Yung reklamo ng pastor. Si Pastor Chosin Jean Abista. Matapos siyang tinuro na siya ang utak sa nangyaring pagbaril sa isang treasurer na si Benjamin Mendez, may race and peace, no? Mga kapatid. Nauna dyan, may matagal na siyang reklamo. At ayon din sa mga pastor, meron palang tinanggal pala umano ito dahil meron din silang reklamo. Pero ito ang bahagi sa nauna niyang reklamo. Cebuano ito, isasali natin. Mayong udto, sir. Ako ay si Pastor Susindin M. Alista. Usa ko ka district pastor sa So, district pastor siya sa Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist Church, assigned sa Kawit, Uswagan District. Ang akong distrito, Kawit. Sa Kawit. No? Diyan siya naka-assign. ikan sa Marawi, paik So, sakop niya ang Marawi sa Kauswagan, hanggang Kauswagan. Kawit din Kauswagan. Yon. Lanao del Norte. Aduna ko ida kong problema.
Oh, so nagpa-interview siya at ilang buwan na ito ang itinuturong utak, no? Sa nangyari kung saan ang biktima ay si Benjamin Mendez, ang treasurer na malapit na sana o sana mag-retire na sana ito. Pero dahil may tinatapos na report, kaya nagpatuloy. So ang di inaasahang pangyayari, mamaya, pakinggan muna natin itong pahayag sa suspitsadong si Pastor Chosin Abista. Kay sa akong pagpang-empleyo sa Seventh-day Adventist Church, O sa kanyang pagiging, sa mga di nakaunawa ng Cebuano, sa kanyang pagiging empleyado daw sa Seventh-day Adventist. Ha? Oh. Sa kanyang pagiging empleyado sa Seventh-day Adventist. Ano? especially sa North Central Mindanao Conference, O tumbok talaga niya yung North Central Mindanao Conference. wala yun po nila tagae o mga premium remittances. Oh, yun. Matagal na itong umiikot sa social media ang interview na ito. At marami ding mga nag-comment kaugnay sa kanyang reklamo sa Northern Central Mindanao Conference ng Seventh-day Adventist. Sama sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig. Oh, so yun. Di daw hinuhulugan yon. So walang sagot dito kung ano, pero mamaya may pastor na nagsabi na tinanggal umano ito. Kami nga mga pastor sa Seventh-day Adventist Church, puros may mga profesional. Among gieskwilahan kini og upat ka tuig sa colleges sa Seventh-day Adventist Church. Unya kung imong tanawon ang among mga trabaho, Oh, sila na mga pastor, para lang sa di makaunawa ng Cebuano, ha. Sila daw na mga pastor, mga kapatid, mga professional sila. And then pinag-aralan nila ito ng 4 na taon. mostly perting lisuda. Ma-assign pa Oh, ang kanilang mga trabaho daw napakahirap. kami sa delikado nga mga lugar. Oh, na-assign pa sila sa napakapiligrong lugar. Pero ang ako lang ikasakitan, kaya ako silang hangyo nga ilang ihatag sa ako ang akong mga remittances. Oh, para sa kanya, sa mga di makaunawa ng Cebuano, ang mas masakit daw umano yung di ibinigay sa kanya yung mga remittances. Sa SSS PhilHealth Pag-ibig kay SSS, Pag-ibig, PhilHealth. bakong mga disgrasya mi unsa may makuha sa among pamilya. Oh, dahil kung madisgrasya sila, ano daw umano ang makuha sa kanilang pamilya. Igo ra ko nila gipasaligan nga ilang ihatag ang akong mga remittances pero isag karon Oh, so pinaasa daw umano siya na ibigay yung mga remittances. Pero hanggang ngayon, nung nagpa-interview siya, na trouble pag-ayo ako una-una kay katulo na kahigayon akong silang ipatawag sa duli. Mura ramang ko nila gihimo way buot nga tao. Actually ang Seventh-day Adventist Church dili oh, so pinatawag na umano niya sa duli. Oh. Okay, tuloy natin. mo'y akong ireklamo gyud kung dili ang Oh, so sabi niya, hindi talaga ang Seventh-day Adventist ang inireklamo niya. buhatan sa North Central Mindanao Conference. Yon ang opisina mismo ng North Central Mindanao. O sa Southwestern Philippine Union Conference. At sa Southwestern, dalawa pala ito na conferences. Nga ginumalahan ni Pastor Jerry Patalinghog. Usa ni siya ka pastor nga mimando sa mga nagdumala sa North Central Mindanao Conference aron dili matagaan og insakto nga hustisya ang among pagpangimpliyo. Oh, so open tayo kung meron man na mga taga conference na binanggit niya na magpaliwanag kaugnay dito. Gani ang among presidente nga nilaban sa ako sa Pastor Cristito Bacalaris, iya kong gilabanan pag-ayo sa labor
without due process ilang gi-impeach ingon ani sila ka mga So, Pastor Bacalares, iba ito, kaano-ano kaya ito ni isang Pastor Bacalares? Kapatid ba kaya ito? Oh, so tinanggal daw umano na sumusuporta sa kanya sa libor. itawag na kog gamhanan nga mga tao. Gani aduna Mga makapangyarihang mga tao, tinanggal umano. gyud usa ka treasurer diha si Sir Benjamin Oh, ito. Ito ang biktima kahapon. Ito ang biktima kahapon na habang ayon sa mga pastor, nagsagawa sila ng worship sa umaga, pagkatapos bumalik sa opisina, yun na, sunod-sunod na narinig nila ang putok. nga iya kong gigulat kay pagumangkon daw siya ni Attorney Virgilio Mendez. Yan ang kanyang reklamo na tinatakot siya dahil pamangkin umano siya ni Attorney Virgilio Mendez. Katong national director sa NBI kaniadto. Iya kong So, yung naging, no, okay. Tuloy na. At hindi lang yan, kailangan din ang permit to carry. Permit to carry. And then, kung panahon sa election, exemption sa, kung pahintulutan man. So, ngayon, sabi niya, wala siyang illegal na barel. Pero siya ang itinuturo sa pangyayari. Kahapon ito nangyari, no? Ang karumal-dumal na pangyayari sa biktimang si Benjamin Mendez. So kung wala siyang barel na illegal at kung siya ang itinuturo na bumarel kay Benjamin Mendez, ibig ba sabihin na ang dala niyang barel ay may mga dokumento, lisensya at permit to carry? Okay, tuloy natin. gibinuangan kog istorya, ila kong gigulat, gani ila pang gipaabot nga ako daw silang gitreat actually wa na Oh, yan ang pahayag din sa anak nitong biktima, si Jidea Mendez, na nakatanggap daw umano ng death threat ang kanyang papa. gibuhat sa ila. Nasuko sila pag-ayo sa ako kay kaning ilang gibuhat dugay na nga illegal sa gobyerno. Wala Oh, iyon. Galit na galit daw umano yung tinutukoy niya ang conferences ng SDA dahil matagal na umano ito na ginawa nila na illegal. So, ibig ba sabihin, hindi lang siya ang naka-experience na yung mga benepisyo sa PhilHealth, SSS, pag-ibig ay hindi ibinigay. Tuloy natin. paghatag sa SSS, PhilHealth ug pag-ibig. Dili ko maging ani kung wala ko na argabyado. Mudagan ko sa among simbahan pero nakita na ko nga ila kong gibinuangan. Sa mga tao nga gibinuangan ani nga simbahan, ako kamong hangyoon. Oh, so, ang tinutukoy niya, ang 70 Adventist, no? 70 Adventist mismo tinutukoy niya. Okay. May pakiusap siya. Nga ireklamo ang inyong mga reklamo. Kaya ako dili ko usa ka mini nga pastor, tinuod ko nga pastor si Hindi daw umano siya bulaang pastor. Tunay siyang pastor Adventist Church. sa 70 Adventist. Ila lang kong gibinuangan. Wala nila gihatag ang akong mga benepisyo. Di lang binigay daw umano ang mga benepisyo para sa kanya. Impa ko mga disgrasya mi kay mga professional mi gitagaan Kung ano ang mangyari nila, mga profesional umano sila. gani nila among gwardiya og SSS Pilit Pag-ibig. So bakit yung gwardiya binigyan ng SSS at Pag-ibig, PhilHealth, pero sila pastor, ireklamo niya to, hindi binigyan. Ang among janitor sa North Central Mindanao Conference ilang gitagaan. Janitor nga, binigyan daw. Pero bakit pastor hindi? Unya ako Pero totoo kaya na nang nagpahayag siya dito, tinanggal na dahil may napaulat na anomalya daw? sa ko professional nga district pastor sa Seventh Adventist Church, wala nila tagay, sakit kay sa kong kabuoton. So, yun. Napakasakit daw umano na siya na isang professional na pastor sa Northern Central Mindanao ay hindi binigyan ng naturang mga benepisyo. Inaot nga inyo kung matabangan sa akong problema kay dako kini nga binuang. So nagpa-interview
na talaga siya dito, no, nagpa-interview siya na nagmasakali na matulungan siya sa naturang problema. Pero mga ilang buwan na ito nakalipas, mga kapatid, ngunit hindi nasahan talaga na hahantong sa kahapong pangyayari. Okay, tuloy natin. Ang sa Seventh-day Adventist Church nga ilang gibuhat ka nako ngayong hapon. Okay. Pila na katuig diya, Pastor? Ngayon, church. Tulo na ko katuig, ma'am, o 5 3 taon na daw umano siya sa pagiging pastor kabulan sa at 5 buwan. akong pagpangimpliyo. Wala di ko tagay. Naaga ni sila gipahinga. At hindi talaga binigyan ng naturang mga benepisyo. Totoo kaya ito na ang security guard, ang tagalinis, binigyan, pero bakit daw umano silang siya na pastor, hindi binigyan? Sa kuha nga ila kung gipawali dito sa Iligan City, unya ang ilang instruction sa amua muhatag mig allowance every day. Ang mga tao among ipaapil sa seminar, unya kung ganahan sila sa SDA Church, pwede silang magpabautismo, pero ila kung ipasanginlan nga akong daw ipamalit nga mga tao. Pero Ganun sila para maka-convert, no? May allowance, mangaral, at ang mga tao na makagusto sa Seventh-day Adventist ay bibinyagan. Pero inaakusahan daw umano siya na binibili niya ang mga tao. wala ko na buhata kay di man ko makabautismo. Di man ako nagbutismo. Ila kong ibot-buhatan, nagdaot ang akong pagkatao. Ano bang nangyari sa Seventh-day Adventist na siniraan daw ang kanyang pagkatao? Ha? Siniraan ang kanyang pagkatao sa mga kapwa pastor ng Seventh-day Adventist. Una karon hangyo gyud ko nga tabangan ko sa media kay Yan, nakiusap siya na matulungan siya sa media. grabe ang ilang pagbinuang sa akong pagkatao. Sa imong tanaw, Pastor, dili lang ikaw ang gareklamo ani. Dili lang ako. Dagan pa ba sa imong tanaw? Dagan ba ng panidan? So kung hindi lang siya ang nagreklamo, dapat kinuha din niya yung kasama niyang pastor para sumusuporta na marami sila o ilan sila na hindi nakatanggap ng benepisyo habang nangingempleo sa Northern Central Mindanao Conference ng SDA. Mas mabuti, inimbita niya yung mga kasama niyang pastors na may reklamo din tulad sa kanya para mas mabigat pa. Imo nga inana susama lang yapon sa imo wala Dagan tagay. ang akong mga kauban sa trabaho, wala na lang na sila gamulo kay sige ra mi lang ingnon nga misyonary kunuhay. So may mga kasama siya sa trabaho, hindi na lang umano nagreklamo dahil palagi umanong sinasabi, mga misyonaryo kayo. Misyonary kunuhay. May ko sila magpakita nga mutabang sa mga pobre panahon. So dito sa kaniyang interview, sinabi niya na ang tinutukoy niya, ang mga pastor din na kasama niya, na kasalukuyang nasa conferences na binanggit niya, no? Okay, tuloy natin. Na magaling daw umanong tutulong sa mga taong mahihirap, Sa mga kalabidad. Pero sa lalo na sa kalamidad. ilang mga empleyado, grabe kadako ang binuang nga ilang gibuhat sa ilang mga empleyado. Ang So yun reklamo niya, pero iba daw sa mga empleyado na. North Central Mindanao Conference. So sa may move nimo karon doon na kay pag file og kaso batok sa Mao gini ako ang na desisyonan nga mo pasaka na lang yung sumbong ining nagdumala sa Southwestern So nagsampa talaga siya ng kaso sa Libor. Philippine Union Conference ka Pastor Jerry pamunag patalinghog apel sa nagdumala sa North Central Mindanao Conference kay kining mga tawhana grabe gyud ang ilang binuang sa kuha. Ila pa kong ginagulat nga NBI kuno ang ilang pamilya, especially sa treasurer sa North Central Mindanao Conference, Benjamin Mendez. Yan. Ang treasurer. Yung treasurer, yun ang biktima kahapon. At siya ang itinuturong utak. Yung gigulat nga NBI kuno ang iyahang angkol, Sir Attorney Virilio Mendez. Wa ko magtuo nga ingunanion ko pag
binuang kaya ang akong pagreklamo tinarong kini nga wala sila mihatag sa akong SSS PhilHealth ug Pag-ibig sulod sa 3 ka tuig ug 5 ka bulan. Oh, so grabe no, kung totoong empleyado siya sa Seventh Day Adventist, 3 taon at 5 buwan hindi hinuhulugan daw ang kaniyang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Okay. Panawagan lang, Pastor, sa kinatibukang member sa maong Akong panawagan sa tanang membro sa Seventh Day Adventist Church. Maayo ang atong reliyon apan ang nagdumala niini labi na gyud sa Southwestern Philippine Union Conference North Central Mindanao Conference dakong binuang gani kining mga tawhana aduna sila gitawag og committee, executive committee o kining nga mga committee nagkaplano nga impeach ang presidente Pastor Cristito Bacalares ug ila kining nahimo ang hinungdan milaban sa kuha nga tagaan kog insakto nga benepisyo ilang gi-impeach ingon No, so tinanggal ang presidente si Bacalares dahil sumusuporta sa kanya na mabigyan siya ng benepisyo. Oh, 'yan. Okay. Kasamang pastor na interview pagkatapos sa karumal-dumal na pangyayari. Sir, si Kulning niya. Benjamin Mendez, Kinsa ato ang ginatudlo karon sa hospital ginahulaan? Jimboy Abista. Wala Suspect kaya siya suspect kay. Nagsulod man siya sa guardhouse. Oh, so siya umano yung si Josin Abista ang suspitsado na dahil pumasok talaga umano sa guardhouse Kita naman sa guard, parking. at nagparking. Hindi sa guardhouse, siguro, no? Sa loob mismo. Oh, nakapasok siya Tawad ni Buto. at nakaparada and then pumutok Dali-dali na gawa siya man. at dali-dali siyang lumabas. Pero may security sila. Nang pumutok, anong ginawa ng security? Nang dali-dali siyang lumabas, ba't di sinita ng security? Okay, tuloy natin. hour, sir? Ya, kuan siya kanang dugan na siya kuan kay na yung mga anomalya siya ba niya. So, sabi nito, meron siyang mga anomalya. Oh, meron daw mga anomalya. Process na siya sa termination. I don't know, auto man daw, liko ka kung ano, murag Nissan, ana? Or Pastor, gyapon to suspect, sir. Pastor, suspect po, dala na gito mo, tinuod na gina. Eh siya may nakita sa guard, eh siya man Oh, so siya ang nakita sa guard. Oh. Pero meron daw manong CCTV. Oh. So magamit 'yun na ebidensya. Yung sa guard magiging circumstantial lang dahil kita ba ng guard na siya talaga ang bumunot at bumarel o narinig niyang putok, dali-daling umalis. So, ba't di sinita nung dali-daling umalis? Kung narinig ng guard ang sunod-sunod na putok, anong ginawa ng guard nila? actually worker na siya din sa una, dili na siya. So, worker siya noon sa Northern Central Mindanao Conference. Boarding yung pastor pero nag-work doon yung mga anomalya. Unang At meron daw anomalya. Oh, kung merong anomalya, so kinasuhan ba nila batay sa naturang anomalya? O tinanggal ba nila? Tinanggal ba nila sa pagkapastor? Ano nangyari? Ba't kung di siya tinanggal pagkapastor, ba't palagi siyang nagreklamo kaugnay sa mga benepisyo na 3 taon mahigit hindi hinahulugan yung PhilHealth, Pag-ibig at SSS? di kuan na siya di sanction, di disiplina, So may sanksyon daw umano at may disiplina na ginawa. going on the process for termination. Yeah. On the process for termination. So kung on the process for termination, ito ba ang dahilan kung bakit 3 taon na mahigit na wala ng benepisyo? Oh. Tuloy natin. Pastor, pero pastor, yapon siya sa church. Pastor
pastor siya pero pa na siya na-ordain. Pastor siya pero hindi pa na-ordain. Hindi pa siya pastor. Kung nagiging pastor siya pero hindi na-ordain, paano? Kung sa Katoliko, paano magiging pare pero hindi na-ordain? Di, evangelist siya. But sinabing district pastor siya at naka-assign siya sa Kawit, pati na ang area kasapit niya sa Marawi. Tuloy natin. Kaya na ilang bangin, sir. Duga-duga na mga 2 years ago. 2 years ago. So 2 taon na daw umano ang away nila. Itong tinutukoy na biktima si Benjamin Mendez. Ang mga unsa ni nga posible nga mga anomalya sir, mga corruption tani? Kami sa kwarta ba? So tinanong siya anong uri na anomalya na involved itong si Josin Abista. Sabi niya ginamit ang pira daw. Dili mao ang paggamit sa kwarta ba? Hindi karapat dapat ang paggamit sa pira. Dugay na ni naglingkod as treasurer Yeah, ni si dugay na. Benji, sir. 45 years in service na siya. Retired. So 45 in service pala itong si Benjamin Mendez, mga kapatid. At magre-retiro na sana pero may tinatapos dahil malapit na umano sila mag-elect ng bagong officer, so may tinatapos pa. Actually, nag-approve namin siya iyang retire siya karon tuiga. So ngayong taon, sana siya mag-retire. 65 years old. Jimboy Abista. Sir, di ba? Jimboy, abisira sir? Jimboy pala ang nickname nito, Abista. So ibig sabihin, init na init talaga itong Jimboy Abista sa treasurer na si Benjamin Mendez. Ang tanong, kung ang reklamo niya ay hindi hinuhulugan ang kanyang PhilHealth, ang kanyang is, ang kanyang pag-ibig, ba't doon sa treasurer? But siguro, isa sa mga dahilan yung nangyaring sagutan nila na nauna nang isinapubliko niya na pinagbantaan siya na ipapahuli sa kanyang tito na NBI dahil sa nalaman nitong may mga illegal na barel. Tuloy natin. Amista. Ano bisa kinanong ano? Amista. Jimboy abista. Ano ba Benjamin Mendez. Sir, ano may Kahapon ito na pangyayari, mga kapatid. Wala na siya trabaho. Wala na siya. So dugay na siya, wala din na sir na worker, sir. Kuwan pa siya, mula 3 months pa wala na siya ipa-report. Wala na gipa-report. Oo. Pero lang tali mo sir, unsay rason nga nung karon nga adlaw na yanang yung desisyonan nga anhian ang diri mismo sa may Circle Independence. Karoon na siya nag-decide, kinabaharan na niya. Kinabaharan na niya actually ang kaya sila, mga administrator diri nga bago nga ansa manabla siya. sir, unsa gyud So may sinabi na umano na manabla siya. Bakit? Anong dahilan? Tinanggal na ba talaga siya sa pagiging evangelist sa SDA? Dahil sabi niya, pastor, oo, pero hindi pa na-ordain. So kung hindi pa na-ordain, hindi pa siya pastor. Pwedeng evangelist. ilahang kuan gyud ato sir, yang motibo ato pinakauna nila nga bikil gyud sir. Discovery na siya nga naagahan tayo mga unliquidated nga mga accounts ba. So na-discover daw umano na daming mga accounts na illegal. Siya mo'y naglingkod as treasurer po sa una sir. Dili na. Worker na siya diri. Worker Kaya lang. hindi po sila mo treasurer.
worker siya pero may anomalya daw. So ito ang pahayag ng security. Sa opisina din, sa opisina. Wala. Doon ka may ikarbigan kasi yung kabot. So wala din siya makasulod sa opisina dito. Wala siya makasulod. Wala pagkuhan. Buto-buto na siya. Ay, naranin pa siya ba? Okay. Sir, wala rin niya na-check ang suspect, sir, nga naday dala armas, sir? Or nidiretso na siya sulod diri, ah? So kung na-terminate na siya sa naturang issue, sa naturang office, but pinahintulutang makapasok. Pwede may suriyan, sir. Paglomba persen, no? Dili ka sulod siya kay dili mawal pa at dili Nagunsa ang victim sa sulod, sir, sa katong nahitabo. Pag katong nahitabo, nagunsa siya. Nagunsa ra ang victim katong nahitabo ang pagmamusil. Wala ko kita, ma'am. So ano ang nangyari sa biktima umano noong ano ang ginawa ng biktima noong nangyari ang pagbarel? Kaya ko makita na para ba hindi mo yung business. Nakitaan pa ni mo ang suspect, sir. Okay. Ako man ginagawa sa eksiko mo ng pagsulod. Pagkuhan. Bakit yung sakyanan diha? Parking na siya diha. So malapit lang sa guardhouse, pinaparada yung sasakyan. Buto-buto na yan. Pagkatapos nakaparada, yon narinig niya yung putok. Umano, ilang putok. Ang victim, sir, unsa man sa orasan ni sulod diri sa iyang opisina? Sayo ba sa buntag? Alas 8 Gs. Alas 8 J. Alas 8:10 pumasok ang biktima sa office. Ito ang pahayag. Ang suspitsado na pastor ng SDA ay sumuko na. Ito ang pahayag ni Police Captain Emilita Sison, ang spokesperson ng PNP Cagayan. Para Press conference ito. maka-chance itong utana ka, one round lang ang question. If ever na tayo, next round, balik na po tayo nga na. So, okay na ta? Maayong hapon sa tanan, natakaroon para sa usa ka press briefing ang atong ipahigayon na kini align kini sa atong shooting incident nga nahitabo kaganihang buntag tandi ang atong interagency coordination especially sa pagsulbad sa mga krimen og ang atong suspetsado ana sa naggiagi man gid natong process mo tong nakita gid ninyo kaganihan nga nato sa DG office niagi kita sa legal process tungod kay dili nato pwede i-break ang chain kay since dito siya ni surrender importante kayong moagi kita sa kustudiya. So sumuko na ang suspitsado sa PNP pero sa ibang office ng PNP. Proper nga kustudiya. So dito since joint investigation ang gikandak ani ini nga shooting incident so giagi og booking process o giagi og sakto nga documentation o niagi na pud siya og medical and then gi-turn over ni sa kustudiya ni Coco. Asa na sa karon, ma'am? Sa pagkakaroon, receive na siya ni Coco. Naala siya sa Maharlika Detention Cell under sa City So nasa Maharlika Detention Cell ang naturang pastor. Mobile Force Company. Apan sa ginayon ko pa naapoy proseso sa booking si kaugalingon si Coco. So karon agi na gid siya sa mga legal nga documentation para sa posible nga pag-file sa kaso nga kaniya. Unsay motibo sa iyang pagpatay? As per information niya sa atong investigators. Yes, actually personal po natong nahinabi ang atong suspetsado og nahisgutan gid niya nga taud-taud na kini nga panagmangkil. So na personal nakausap pala umano ni Police Captain Emilita Sinson ang suspetsado at binanggit nito na matagal na ito na gusot nila. Internal sa ilang within sa ilang church o Sa within loob ng kanilang simbahan. sa ilang simbahan nga kapunungan. Naagid sila personal nga panagbangkil taud-taud panagbingkil na taud-taud na Matagal na umano ito nagusot. nagsugad datong January
Mao kani ang murag nakapainit sa ilang diskusyon kay nilahos man sa ilang diskusyon kaganihang buntag nga murag lawom ang hinungdan nga ilang gikahisgutan mao tong ni-resolve siya into unta confrontation lang apan tungod So, ayon pa sa kay Police Captain Emilita Asinson na makipag-usap sana umano. Pero kung makipag-usap, ba't may dala siyang barel? Pero, uminit. Uminit daw. Kaya yun ang resulta. lagi kay naanasad sa iyang hunahuna nga nakadawat na pud siya o para niya saya base sa iyang statement nga gipahibaw nato nga napud siya murag mga batkod utong naka-decision siya nga nagdala gyud siya og armas sa So, meron daw threat din sa buhay niya kaya nagdala siya ng barel. apan ni-resolve gyud kini sa nag-iningon gyud siya nga nawala na siya sa iyang So, ngayon, di ba sabi niya professional pastor siya ngayon na napatay niya yung kasama niyang SDA. Anong oring professional na yan? Professional, kayo na lang. hunahuna nainit na siya mo tong na-resolve siya sa pagproseso. Financial daw nga diskutanan mo. Kana mo'y dili pud ko makadisclose kay nahisgutan nga na ay it's not financial apan na ay mga internal gid kanila nga daghan nga ni-involve naaman sila giagian nga legal process nga gi-undergone karon within the Department of Labor ug kana ila pud na katungod naama po'y kaugalingon nga spokesperson siguro ang ilang organisasyon So, umabot na sa kaso talaga, lalo na sa Department of Labor. makadisclose pod apan base sa suspetsado naagid sila internal o kaning ilang kaso nga gipahigayon na nasa under sa labor mao kining dako kaayo pod nga murag nakatulod gyud nga kanunay ang ilang panagbingkil tungod niini. Ayan. Si Police Captain Emilita Zinson, ito ang anak sa biktima. Sa mga alleged nga mga anomaly sa kwarta. Pero na-terminate na sa akin. Na-prove naman dala sa ilaki, internal So, na-terminate na talaga siya doon sa Northern Central Mindanao Conference. nga problem. And then after pag-terminate niya, di niya madawat yung termination, muna nga, nang death threat na sa pananong. Kadaghan na niya gihimo sa So, di niya matanggap ang kanyang termination. death threat sa imong papa. Kaya yung papa niya ay yung biktima, no? Si Benjamin Mendez, nakatanggap daw ng death threat. After nag-death threat, nag-file naman yung kaso. Ano man din nag-death threat na Ang death threat niya sir ingon di siya nga kanampat So, nagkaso sila. yun gid imong papa. Wala ko kabalo. Ito na lang, na-specific man na sa affidavit. Wala mga answer kaning restraining sa kanang order sa iya nga mag-distansya siya. Ang kung ano nakasulod siya, nga terminated naman siyang employee, plus Lagi. mag sila kaso, ang ano nakasulod. Kaya nagulat siya, bakit daw nakapasok na terminated na empleyado pagkatapos may kaso daw. Question po na sa security Lagi ka. agency, ano nakasulod siya. Bakit naman yung security agency dyan sir? May security guard? Terminated na siya, ano, nakasulod pa sa ikaduha. Nabay kaso nila, na death threat nga makasulod siya sa mod. Dapat distansya siya. Dapat hindi siya kasulod. Kana ang kuan gid nga nakasulod. Dahil kanang Yan, mananagot ang security dito. Okay, tuloy natin. Ingon nga bangi nga personal. Pastor, siya ba itong presidente ng conference? Hindi daw umano ito personal na gusot. Pero, kung malala ninyo, merong death threat. Yeah? At may nauna ng pahayag na ipahuli daw umano sa NBI dahil sa illegal na barel. Ingon nga bangi nga personal. Kay ang gihimo sa ato nga treasurer, higo raman nga nag-implement sa nakita nato nga mura og lapses. So, hindi personal na away daw umano ito. Dahil ang ginawa ng treasurer, yung biktima, ay para pag-implementar lang. Niya atong gi-process, niya natural kay siya ang treasurer, siya gyud ang mo
muhimo o pakigsusi. So I think there's nothing personal against the person. Ang atong nakita ra nga ang ato nga treasury lang gihimo ang iyang mandato sa pagtan-aw sa mga financial report sa kang Jim nga artista. Unya ato siyang gitagaan magani og mga memorandum o mga memo nga iyahang isitol para nga masitol ang mao nga problema. So inana ra siguro we do not see it nga ang ato nga treasurer si Sir Benji as a personal against the person. Sir, naabatoy armas bagid ba si Jim, sir? Naayar mas kay Ito naman na question sa isang media. Meron bang barel si yung suspect? Sagot din nitong pastor, meron dahil nabaril niya. siguro siya karong buntan. Ngayong umaga. Kasayuran mo sa paggutot niya, Pastor? Wala mi detail pero naalam mi madunggan nga doon na siya kunoy armas. Pero wala man good namo po nga di man ta magkusisa sa mga tao. So doon ay possibility nga na siya ay armas yun. Pero mga sakop yung pastor, dili mo gina-allow nga magpuputok armas. Of course, dili gyud nato na gi-allow. So hindi pinahintulutan nila na merong baril. Kay kami mga pastors di amin. Dahil ang mga pastor, sa mga pastor, hindi pinahintulutan na may baril. Pwede mo nga na ay threat si treasurer? Nakadungog-dungog may pero we do not take it nga kana bitaw nga may nanang may tabog kay number one we are amo mo itong kauban sa mo adin sa office kaniya to. Pastor, na mga unta ba nga dapat daw wala na naitabo ang maong pangitabo kay dapat July ra unta ni retire ang maong biktima na na-extend lang yung term. Actually murita na gyud nga ato nga si Sir Benji no sa iyang trabaho pero passionate man gyud kay sa trabaho unya pwede man po siya nga makaretire karong December niya naa siya gustong tiwason pa nga kining mga transaction kay election naman po na mo. December na yata siya mag-retire, no? Pero may tinatapos siya dahil malapit na din ang election sa kanilang conference. Sunod simana so gitagaan siya sa susunod na linggo. Pagtugot nga mahuman siya taman karong December. So unsa gyud posisyon nato ni Jim Pastor diri sa kaniya dok amo to siya nga tawag na mo og district leader. Karon pagka problema niya mo tong na-relieve siya kaya amo pa siyang ginapatubag siya ang mga issues. So may mga issues siya. No, may mga issues siya. Kaya nga na-relieve siya. Kailan kaya ang pag-relieve niya? 3 taon na mahigit. Batay din sa reklamo na hindi na binigay yung benepisyo ng PhilHealth, is at pag-ibig. Ano nga lapses, anomalies, financial gini-check baro kayo. Yes. Mga nagamit yung mga pundo. Dapat siya kaning kaso si Jim Boy? Wala may nag-file pa og kaso siya. Kay actually nag-file na siya og kaso sa mo gitubag na mo na sa libor. So wala pa silang isinampang kaso daw ni Abista. Pero si Abista nagsampa ng kaso sa kanila sa libor at sinagot nila. Na ano po yung mga action sa libor, so dito na namo ang himo nga mga pagtubag-tubag sa kuan. So far wala may gi-file nga kaso sa iya. Pastor, mga tulo siguro katoy. Yan not very certain kay di po kay ko dugay pa nga presidente diri. Si ang biktima to kasi Dugay na to siya dinhi. He has been more than mga 30 years siguro to rin. He has a very excellent nga treasurer namo diri sa North Central Mindanao Conference. Dili magod po mi kaayo nakasuot kay actually bago ra man ko na presidente din pero wala na mo damang to that extent ihagyud nga himuon to nga pag-assassinate no kay kauban di sa namo din. So sa inyong organization karon Pastor, sa inyong initial pa nga lakang para kang kuan later on we have to make our maghimo mi og executive committee meeting and we will have also the council of lawyers to look at into this problem. Circumstances ganina sa pagkahitabo sa I think I have already said na doon nalay
doon na siya i-issue sa amua sa finances. And I think that is the biggest. Karon isulod siya karon din niya wala na mo damang moto iyahang himuon nga. Pastor, may mga story baka nang wala daw sugitan diri sa inyong vicinity sa building. Oh, naami mga initial nga gihimo nga action nga anggad ginabawalan na siya. I think our God can tell. So, ba't nakapasok? Bawal na pala, no? Na papasok siya sa naturang lugar. Ba't nakapasok? Ba't pinasok sa guard? Sa amo nga gihimo nga mga actions pero dili magud ta ingon kayo nga una nga himuon niya ang mao nga bulaton. Pila ka busy sa gipusilgit pastor? I don't know pero ang slag daghan kayo mo makita nga slag. Marami pala, no? Sabi niya, slugs. Baka ang sinabi niya, ang tinutukoy niya, yung mga basiyo sa ginamit na barel. Dami daw umanong nakita. So, maraming putok pala. So, ito ang nakagagulat na pangyayari. Nauna nang itinampok natin ang reklamo ni Pastor Choshin Abista, pero dito natin nalaman na yes, tinatawag siyang pastor pero di pa umano na ordain. So di pa siya pastor. Evangelist lang siya. Pero batay sa mga reklamo niya, ngayon lang din natin na rinig galing sa presidente mismo ng conference na tinanggal siya dahil sa anomalya. So, panalangin natin ang pumanaw na si Benjamin Mendez at ang mga biktima din sa Bagyong Tino, mga kapatid. Ingat-ingat kayo, may parating na bagyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.